Sa gilid ng lumang sabungan sa bayan ng San Isidro, nakaupo si Mang Isko, payat, kupas ang suot, at may mga kulubot na tila hinulmang muli ng araw at ulan. Tahimik siyang nakamasid sa mga taong abala sa kani-kaniyang manok. May mga halakhak, may bulungan ng pustahan, at may mga matang nag-aalab sa pag-asang manalo. Sa kanyang tabi, nakatali ang isang tandang na may makintab na balahibo. Hindi man malaki ang tindig, ngunit may titig na hindi umaatras. Matagal ng sabongero si Mang Isko. Hindi na mabilang ang mga panahong ginising siya ng tilaok ng manok bago pa sumikat ang araw. Sa bawat paghipo niya sa balahibo ng alaga, may kwento, mga panahong nanalo, mga panahong natalo, at mga gabing pinili niyang ngumiti kahit walang laman ang bulsa. Hindi siya kilala sa yaman, ngunit kilala siya ng lupa, ng hangin, at ng mga tandang na inalagaan niya ng may pag-iingat. Sa kabilang panig ng sabungan, dumating ang convoy ng isang negosyanteng kilala sa buong lalawigan, si Don Emilio. Malinis ang suot, makintab ang sapatos, at tila laging may kasamang yabang ang bawat hakbang. May mga tauhang nagbubukas ng pinto para sa kanya, at may mga matang humahanga sa kanyang presensya. Sa kamay niya, hawak ang isang kahon na yari sa mamahaling kahoy, kinalalagyan ng manok na sinasabing walang talo. Nagkatinginan ang mga tao. May mga bumubulong na ang araw na ito ay para sa mayayaman. May mga nagsasabing wala nang saysay ang makipagsabayan sa manok ni Don Emilio. At may ilan, kakaunti man, na tahimik na umaasang may himalang mangyayari. Napansin ni Don Emilio si Mang Isko. Isang sulyap lamang sapat na upang magbitaw ng ngiti. Hindi ngiti ng pagkilala, kundi ng pagmamaliit. Lumapit siya, sinipat ang tandang ni Mang Isko, at tumawa ng bahagya. Matanda, wika ni Don Emilio. Iyan ba ang ipapantapat mo sa akin? Mukhang pagod na ang manok mo tulad mo. Hindi sumagot agad si Mang Isko. Hinimas niya ang ulo ng tandang, tila kinakausap ito sa isip. Nang magtama ang kanilang mga mata, saka siya nagsalita. Marahan, ngunit malinaw. Hindi sa laki ng kahon na susukat ang tapang, tugon niya. May sakinang ng sapatos ang husay. May ilang tao ang napangiti. May iba namang napailing, iniisip na ang matanda ay naghahanap ng kapahamakan. Ngunit hindi nagbago ang anyo ni Mang Isko. May kapayapaan sa kanyang mukha, hindi dahil sigurado siyang mananalo, kundi dahil alam niyang ginawa niya ang lahat ng dapat niyang gawin. Nagtaas ng kilay si Don Emilio. Kung talo ka, huwag kang iiyak, sabi niya. Sa sabungan, walang puwang ang mahina. Ang tunay na mahina, sagot ni Mang Isko, ay ang hindi marunong rumespeto. Tahimik ang paligid sa sandaling iyon. Parang huminto ang hangin at ang araw ay sumilip sa pagitan ng mga ulap. Sa loob ng sabungan, ang mga manok ay inihahanda, ang mga patalim ay sinisiguro, at ang mga puso ng tao ay kumakabog sa paghihintay. Habang inaayos ni Mang Isko ang tali ng kanyang tandang, bumalik sa alaala niya ang mga panahong wala siyang kasama kundi ang lupa at ang pag-asa. Naalala niya ang kanyang ama, na nagturo sa kanya na ang sabong ay hindi lamang sugal, kundi disiplina at pag-unawa. Naalala niya ang mga gabing pinili niyang pakainin ng manok kaysa sa sarili. At sa bawat alaala, lalo siyang tumitibay. Sa kabilang dako, abala si Don Emilio sa pag-uutos. May mga taong sumusunod sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Sanay siyang nananalo, sa negosyo, sa impluensya, at sa sabungan. Para sa kanya, ang laban na ito ay isa lamang palabas, isang patunay na ang pera ay kayang bilhin ang lahat. Ngunit sa ilalim ng araw ng San Isidro, may dalawang magkaibang mundo ang magtatagpo. Ang mundo ng yaman at yabang, at ang mundo ng karanasan at pagtitiyaga. At sa pagitan nila, isang laban ng magbubukas ng mga mata. Hindi lamang sa mga nanonood,
kundi sa dalawang lalaking magkaiba ang pinanggalingan. Tinawag na ang kanilang mga pangalan. Ang sigawan ay unti-unting lumakas. Hawak ni Mang Isko ang kanyang tandang nang may pag-iingat, parang hawak ang isang pangako. Huminga siya ng malalim, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng panahong minamaliit ang tulad niya. Sa sandaling iyon, bago pa man magsimula ang laban, alam niyang may mas mahalaga pa sa panalo. May dignidad siyang ipinaglalaban. At anuman ang mangyari, hindi iyon kayang bilhin ng kahit gaano kalaking pera. Maagang nagising si Mang Isko kinabukasan, bago pa man tuluyang magliwanag ang silangan. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng basang lupa. Sa likod ng kanyang maliit na kubo, naroon ang kulungan ng kanyang tandang. Malinis, payak, at maingat na inaalagaan. Walang mamahaling ilaw, walang espesyal na kagamitan. Tanging tiyaga at kaalaman ang sandata niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang tandang. Hinimas niya ang leeg nito, sinipat ang mata, at pinakiramdaman ang hininga. Alam niya kung kailan pagod ang alaga, kung kailan handa, at kung kailan dapat maghintay. Sa bawat galaw, may disiplina, hindi minamadali, hindi pinipilit. Para kay Mang Isko, ang paghahanda ay hindi lamang pisikal, ito'y pag-aayos din ng loob. Sa tabi ng kulungan, may maliit na mesa na yari sa kahoy. Doon niya inihanda ang pagkain ng tandang, piniling butil, kaunting gulay at sapat na tubig. Hindi siya naniniwala sa labis. Ang sobra, ayon sa kanya, ay nagiging pabigat. Ang kulang naman ay nagiging kahinaan, kaya't ang bawat sukat ay sinunod niya ayon sa karanasan. Habang abala si Mang Isko, sa bayan ay gumigising din ang mundo ni Don Emilio. Sa maluwang na bahay na may matataas na bakod, may mga tauhang nag-aasikaso. May mga kahon na binubuksan, may mga papel na pinipirmahan, at may mga utos na agad sinusunod. Ang tandang ni Don Emilio ay inilabas din. Malaki ang tindig, makintab ang balahibo, at tila sanay sa palakpakan. Lumapit si Don Emilio sa kanyang alaga, ngunit hindi tulad ng kay Mang Isko ang kanyang haplos. Mabilis, may distansya, parang inspeksyon. May tiwala siya sa pangalan, sa pinanggalingan, at sa presyong ibinayad niya. Para sa kanya, sapat na ang mga iyon. Siguraduhin ninyong handa ang lahat, utos niya sa tauhan. Ayokong may aberya. Opo, sagot ng mga tauhan, sabay-sabay. Sa sabungan, unti-unting dumarami ang tao. May mga nag-uusap tungkol sa nalalapit na laban. May mga pumapanig sa yaman. May mga pumapanig sa karanasan. Ang pangalan ni Mang Isko ay muling nabanggit. May halong pagtataka. May halong pag-aalinlangan. Matapang ang matanda, sabi ng isa. Matapang o matigas ang ulo? Sagot ng isa pa. Hindi pinapansin ni Mang Isko ang mga bulong. Abala siya sa paglalakad kasama ang tandang. Pinapahinga ang isip at katawan nito. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng tao, ngunit mas mabigat ang kanyang paninindigan. Hindi siya naroon para patunayan ang sarili sa mga mapanghusga, kundi para igalang ang sarili niyang daan. Nang sumapit ang hapon, muling nagkaharap ang dalawang mundo. Dumating si Don Emilio sa sabungan, kasunod ang mga tauhan. Nakita niyang naroon na si Mang Isko, payak ang suot, tahimik na nakaupo. Muling sumilay ang ngiti ng negosyante, ngiting sanay manghusga. Handa ka na ba, matanda? Tanong niya. Baka gusto mo pang umurong. Tumingin si Mang Isko sa kanya. Walang galit, walang takot. Ang umatras, sagot niya, ay yaong walang tiwala sa sarili. May ilang taong napahinto sa kanilang ginagawa. May mga nakinig, may mga napangiti. Hindi na nagsalita pa si Don Emilio. Tumalikod siya at nagutos sa tauhan. Habang papalubog ang araw, ang sabungan ay napuno ng ingay at pananabik. Ngunit sa gitna ng lahat, may dalawang lalaking magkaiba ang paghahanda. Ang isa'y umaasa sa pera at pangalan. Ang isa'y umaasa sa karanasan at paggalang.
At sa pagitan ng kanilang mga paghahanda, unti-unting hinuhubog ang isang laban na higit pa sa sabong, isang laban ng prinsipyo at ng dignidad na matagal nang minamaliit. Sumikat ang araw na tila may dalang bigat sa hangin. Maagang nagbukas ang sabungan at ang lupa sa paligid nito ay muling tinapakan ng mga paa ng mga taong sabik sa laban. May mga dumating na may dalang malaking pera, may mga umasa sa swerte, at may mga tulad ni Mang Isko na dala lamang ang tahimik na paniniwala sa sariling paghahanda. Tahimik na pumasok si Mang Isko. Hawak niya ang kanyang tandang na parang anak na inihahatid sa isang mahalagang pagsubok. Sa bawat hakbang, dama niya ang kirot ng kanyang tuhod, ngunit mas dama niya ang tibay ng kanyang loob. Hindi niya kailangang magmadali. Alam niya ang takbo ng oras sa sabungan. May sariling ritmo, may sariling hinihintay. Sa kabilang pinto, dumating si Don Emilio na parang pista ang dala. May mga taong bumati, may mga ngumiti, at may mga kusang tumabi para bigyang daan ang kanyang pagdaan. Bitbit niya ang kumpiyansang matagal ng pinanday ng sunod-sunod na panalo. Para sa kanya, ang araw na ito ay hindi tanong kung mananalo siya, kundi gaano kabilis. Nagkatinginan ang dalawa sa gitna ng sabungan. Walang salita, ngunit malinaw ang hamon. Sa mga mata ni Mang Isko, may lalim na hinubog ng panahon. Sa mga mata ni Don Emilio, may kislap ng paniniwalang hindi siya kayang talunin ng isang matanda. Tinawag ang kanilang laban. Lumapit ang mga tagapamagitan. Sinuri ang mga tandang. Ang bawat detalye ay tiningnan. Mula sa balahibo hanggang sa lakas ng pakpak. Tahimik si Mang Isko habang ginagawa ang proseso. Alam niyang wala siyang itinatago. Sa isip niya, sapat na ang katotohanan. Sa mga upuan, nag-umpisa na ang mga hula. Madali lang yan, sabi ng isa. Sabay turo sa panig ni Don Emilio. Huwag kang sigurado, sagot ng isa pa. May kakaiba sa mata ng matanda. Ipinuwesto ang mga tandang sa gitna. Sa sandaling iyon, parang lumiit ang mundo. Ang ingay ng sabungan ay naging malabong alon. Para kay Mang Isko, tanging ang paghinga ng kanyang alaga ang mahalaga. Hinaplos niya ito sa huling pagkakataon. Walang pangako, walang pananakot, tanging tiwala. Sa panig ni Don Emilio, mabilis ang kilos. Isang huling tingin, isang tango. Para sa kanya, tapos na ang laban kahit hindi pa nagsisimula. Binitawan ng mga tandang. Agad na gumalaw ang dalawa. May bilis, may tapang. Ang lupa ay tinamaan ng mga pakpak at ang mga mata ng tao ay nakatutok. Ngunit sa gitna ng galaw, may kaibahan. Ang tandang ni Mang Isko ay hindi pa dalos-dalos. Umiwas, sumukat, at naghintay ng tamang sandali. Ang kay Don Emilio ay malakas ang unang bugso, parang alon na may dalang puwersa. May ilang sandali ng banggaan. May mga sigaw. May mga nagtayaan pa sa gitna ng laban. Ngunit hindi nagpapanik si Mang Isko. Tahimik siyang nakatayo. Ang mga kamay ay nasa likod. Ang mata ay hindi kumukurap. Alam niya ang ginagawa ng kanyang alaga sapagkat itinuro niya ito sa mahabang panahon. Napansin ng ilan ang pagbabago. Ang unang lakas ng tandang ni Don Emilio ay unti-unting nababawasan. Hindi halata sa una, ngunit sa mga sanay tumingin, malinaw ang senyales. Ang lakas na walang sukat ay mabilis mapagod. Samantala, nananatiling kalmado ang tandang ni Mang Isko. Bawat galaw ay may saysay. Hindi ito umaatake kung walang puwang. Hindi ito umaatras kung may pagkakataon. Nag-iba ang ihip ng hangin sa sabungan. Ang mga bulong ay naging mas maingat. Ang mga sigaw ay naging mas tahimik, parang ayaw magkamali ng hula. Sa isang iglap, naghiwalay ang dalawang tandang. Huminga ang sabungan. Sandali ng pagsusukat, sandali ng paghihintay. At sa pagitan ng mga sandaling iyon, unti-unting napagtanto ng marami
na hindi basta-basta ang matandang minamaliit nila. Tumingin si Don Emilio sa laban. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Hindi na ito ang ngiting sigurado. May bakas ng pagtataka at marahil ng pag-aalala. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang humigpit. Samantala, si Mang Isko ay nanatiling kalmado. Para sa kanya, ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit malinaw na may natutunan na ang sabungan, na ang karanasan, kapag pinagsama sa tiyaga, ay kayang tumayo laban sa yaman at yabang. At sa muling paglapit ng dalawang tandang sa gitna, alam ng lahat na ang susunod na mangyayari ay magbabago sa takbo ng kanilang mga paniniwala. Muling naglapit ang dalawang tandang. Sa sandaling iyon, tila mas mabigat ang bawat galaw kaysa kanina. Ang alikabok sa gitna ng sabungan ay dahan-dahang umaangat, at ang mga mata ng mga nanonood ay hindi na kumukurap. Ang laban ay pumasok na sa bahaging hindi na kayang ipanalo ng lakas lamang. Ang tandang ni Don Emilio ay muling sumugod. Dala ang natitirang lakas na parang apoy na pilit pinapaliyab kahit paubos na ang gatong. May galit sa bawat galaw nito, may pagmamadali sa bawat hakbang. Samantala, ang tandang ni Mang Isko ay umatras ng kaunti. Hindi bilang pag-iwas, kundi bilang paghihintay. Alam nito ang oras. Isang kaalamang hindi natututunan sa biglaang paghahanda. Sa bawat pag-ikot ng dalawang manok, mas lumilinaw ang pagkakaiba. Ang isa'y humihingal na. Ang dibdib ay mabilis ang pag-angat at pagbaba. Ang isa na may pantay ang paghinga, tila sanay sa mahabang laban. Ang sabungan ay napuno ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan kanina. Napakuyom ang kamao ni Don Emilio. Hindi na siya nakaupo ng maayos. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa kanyang mga tauhan, tila naghahanap ng kumpirmasyon na magiging maayos ang lahat. Ngunit walang makapagsalita. Ang laban ay nasa harapan na nila at hindi ito sumusunod sa inaasahan. Si Mang Isko ay nakatayo pa rin sa parehong pwesto. Hindi niya inilalapit ang sarili sa laban. Hindi siya umaasa sa himala. Ang tiwala niya ay nakaugat sa mga araw at gabing ginugol niya sa pag-aalaga sa mga panahong pinili niyang maghintay kaysa magmadali. May sandaling nagtagpo ang mga mata ng dalawang tandang. Sa iglap na yon, parang nagpasya ang kapalaran. Ang tandang ni Mang Isko ay kumilos. Hindi mabilis, hindi mabagal, kundi eksakto. Isang galaw na malinaw ang layunin, walang sayang na lakas. Nagulat ang mga tao. May mga napahawak sa upuan, may mga napabuntong hininga. Ang unang bugso ng kumpiyansa ni Don Emilio ay tuluyang nabasag. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na ang timbangan ay unti-unting bumibigat sa panig ng matandang sabungero. Sa bawat minutong lumilipas, mas ramdam ang pagod ng tandang ni Don Emilio. Ang dati buo ang tindig ay ngayon ay may bahagyang pag-aalinlangan. Ang mga galaw nito ay hindi na kasing linis. Ang lakas na minsang ipinagmamalaki ay unti-unting nagiging pabigat. Sa gitna ng lahat, napansin ng ilan ang anyo ni Mang Isko. Hindi siya nagdiwang, hindi siya ngumiti. Ang kanyang mukha ay nananatiling payapa. Parang alam niyang ang laban ay hindi lamang tungkol sa sandaling ito. Para sa kanya, ang tunay na pagsubok ay kung paano haharapin ang bunga ng laban, panalo man o talo. May mga taong nagsimulang magbago ng isip. Ang mga bulong ay naging pag-amin. Ang mga mata na dati may pagmamaliit ay ngayon may paggalang. Sa sabungan ng San Isidro, unti-unting nauunawaan ng lahat na ang panahon ay may sariling bigat at ang karanasan ay hindi kayang tumbasan ng pera lamang. Huminga ng malalim si Don Emilio. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kawalan ng kontrol. Ang laban ay hindi na niya hawak. At sa katahimikan ng sandaling iyon, may isang aral na dahan-dahang umuusbong na hindi lahat ng bagay ay napibili at hindi lahat ng laban ay napapanalo sa simula. Habang patuloy ang galawan sa gitna, malinaw na ang susunod na yugto ay magiging mas mabigat,
mas tahimik at mas totoo. Sapagkat kapag ang oras na mismo ang kumakalaban, tanging ang handa ang nananatiling nakatayo. Mas lalong tumahimik ang sabungan habang tumatagal ang laban. Ang ingay na kanina'y puno ng sigawan at pustahan ay napalitan ng mga matang nagmamasid ng may pag-iingat. Para bang ang bawat isa ay ayaw ng magsalita. Takot na baka ang susunod na sandali ay tuluyang magbago ang lahat. Ang tandang ni Don Emilio ay umatras ng bahagya. Hindi iyon pag-atras na puno ng taktika, kundi isang senyales ng pagod na hindi na maitago. Ang mga paa nito ay hindi na kasing tatag, at ang tindig na dati puno ng yabang ay unti-unting nababawasan. Sa bawat paghinga, may bigat na dala ang pagod ng labis na lakas na ginamit sa simula. Samantala, ang tandang ni Mang Isko ay nananatiling alerto. Hindi ito nagmamadali. Ang bawat galaw ay sinasamahan ng pagtitimbang na para bang alam nito na ang oras ay kakampi niya. Ang ganitong uri ng laban ay pamilyar kay Mang Isko. Mga laban na hindi dinadaan sa bugso ng damdamin, kundi sa tiyaga at tamang sandali. Napansin ng matatagal na ring sabongero ang pagbabago. May isa sa kanila ang napailing, hindi sa pagkatalo ng isa, kundi sa pagkilala sa galing ng matanda. Alam nila ang ibig sabihin ng ganitong laban. Alam nila na kapag ang manok ay kalmado sa gitna ng kaguluhan, may matibay na kamay na humubog dito. Sa gilid ng sabungan, hindi na mapakali si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, mula sa laban hanggang sa mga taong nakapaligid. Ang mga mukha na dati puno ng paghanga ay ngayon may bahid ng pagtataka. Ang ilan ay tila nag-iisip na kung mali ba ang kanilang naging tiwala. Sa isang sandali ng katahimikan, muling naglapit ang dalawang tandang. May maikling pag-ikot, may pagsusukat ng distansya. At doon, sa gitna ng alikabok at pawis, malinaw na ang timbangan ay unti-unting kumikiling. Isang galaw ang ginawa ng tandang ni Mang Isko, hindi pa dalos-dalos, hindi marahas. Isang galaw na bunga ng tamang oras at wastong paghihintay. Hindi agad nagdiwang ang mga tao, ngunit may mga napabuntong hininga. Ang ilan ay napatingin kay Mang Isko, parang ngayon lang siya tunay na nakita. Hindi nagbago ang tindig ng matanda. Walang pagmamataas sa kanyang mga mata. Sa halip, may bakas ng pag-unawa. Para sa kanya, ang laban ay salamin lamang ng buhay. Ang mga nagmamadali ay madalas nauubusan, at ang marunong maghintay ay may pagkakataong tumayo hanggang huli. Humigpit ang panga ni Don Emilio. Hindi niya inaasahan ang ganitong takbo. Sa buong buhay niya, sanay siyang hawak ang timbangan sa negosyo, sa usapan, sa mga laban. Ngunit ngayon, may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang bunga ng panahon at karanasan. Habang nagpapatuloy ang laban, ramdam ng lahat na papalapit na sila sa sandaling magbibigay linaw sa lahat ng pagmamaliit at pagmamataas. At sa gitna ng sabungan, unti-unting nauunawaan ng bawat isa na ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan, ito'y tahimik na naghihintay hanggang sa dumating ang tamang oras. Mas naging mabagal ang galaw ng oras sa loob ng sabungan. Ang araw ay tila huminto sa itaas, at ang liwanag nito ay tumama sa lupa na parang nagbibigay diin sa bawat bakas ng laban. Sa gitna, ang dalawang tandang ay muling nagkaharap. Parehong may bakas ng pagod, ngunit magkaiba ang laman ng kanilang mga mata. Ang tandang ni Don Emilio ay may apoy pa ring pilit pinananatili. Ngunit ang apoy na iyon ay hindi na buo. May bahid na ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ay may kasamang tanong kung kakayanin pa. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pag-iingat na huli na para maging sandata. Ang tandang ni Mang Isko ay nanatiling tuwid. Hindi man kasing lakas ng una nitong anyo, may malinaw na katatagan sa kilos. Ang katawan nito ay sanay sa pagod.
Ang isip ay sanay sa paghihintay. Ang ganitong sandali ay hindi bago. Ito ang yugto kung saan sinusukat ang tunay na tibay. May ilang sandaling umiikot lamang sila, parang nag-uusap sa pamamagitan ng mga mata at galaw. Ang mga nanonood ay hindi na humihinga ng malalim. Ang bawat isa ay parang ayaw makagambala. Ang laban ay umabot na sa antas na hindi na kailangan ng ingay. Biglang kumilos ang tandang ni Don Emilio. Isang pagsubok, hindi na buong atake, kundi huling tanong kung may lakas pang may pipika. Ngunit sa galaw na iyon, may bahagyang pagkabukas. Isang puwang na hindi nakita ng karamihan, ngunit nakita ng tandang ni Mang Isko. Hindi ito nagmadali. Isang hakbang muna, sapat para masiguro ang distansya. Saka kumilos. Tiyak, malinaw, walang sayang na lakas. Ang sandaling iyon ay hindi dramatiko sa panlabas, ngunit mabigat sa kahulugan. May mga napapikit, may mga napasandal sa upuan. Huminto ang galaw sa gitna. Hindi kaagad nag-react ang mga tao. Parang kailangan muna nilang tanggapin ang nakita nila. Ang tandang ni Don Emilio ay umatras, hindi na dahil sa taktika, kundi dahil sa kawalan ng balanse. Ang lakas na dati sandata ay ngayon ay alaala na lamang. Sa gilid, napaupo si Don Emilio. Hindi siya umimik. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa tuhod, mahigpit. Parang pilit hinahawakan ng isang bagay na unti-unting dumudulas. Sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang muka ang pagkilala, hindi pa sa pagkatalo, kundi sa katotohanang may mga sandaling hindi na maibabalik. Si Mang Isko ay nanatiling nakatayo. Hindi siya lumapit, hindi siya nagdiwang. Ang kanyang mga mata ay nasa gitna pa rin ng sabungan, hindi bilang manunood, kundi bilang taong may pananagutan. Alam niya na ang laban ay hindi lamang laban ng dalawang tandang, kundi ng dalawang paniniwala. Muling kumalaw ang dalawang manok. Mas maingat, mas mabagal. Ang bawat galaw ay may bigat ng mga nangyari na. At sa bawat segundong lumilipas, mas lumilinaw na ang laban ay papalapit na sa hangganan kung saan ang katotohanan ay hindi na kayang takasan. Sa katahimikan ng sandaling iyon, may isang aral na tahimik na bumabasa sa sabungan, na ang yabang ay mabilis mapagod, ngunit ang paggalang sa proseso ay may lakas na tumatagal. At kapag dumating ang oras ng pagsingil, wala nang balikan, tanging pagtanggap na lamang sa kung ano ang itinanim. May kakaibang katahimikan ang bumalot sa sabungan. Hindi ito ang katahimikang naghihintay ng sigawan, kundi yaong dahan-dahang tumatanggap ng katotohanan. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon pa rin sa gitna, ngunit ang kanilang mga isip ay nagsisimula ng magbago ng anyo. Ang tandang ni Don Emilio ay hindi na kasing sigla ng una. May pagtatangka pa ring tumayo ng buo, ngunit ang katawan ay may sariling hangganan. Ang bawat galaw ay may pag-iingat na parang takot maubos ang natitirang lakas. Hindi na ito laban ng pananakot o bilis. Ito'y laban ng pananatili. Sa tapat nito, ang tandang ni Mang Isko ay nanatiling matiyaga. Hindi siya sumugod ng walang dahilan. May mga sandaling tila umaatras ito, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pag-alam kung kailan dapat kumilos. Ang ganitong uri ng laban ay hindi nakikita ng mga baguhan, ngunit malinaw sa mga nakakaunawa. Sa mga upuan, may mga taong nagsimulang umiling, hindi sa pagkadismaya, kundi sa pagkilala. Ang ilan ay bumuntong hininga, na parang ngayon lang nila naunawaan ang bigat ng karanasan. Ang sabungan ay tila naging isang silid-aralan, at ang laban ang nagtuturo. Tumingin si Don Emilio sa paligid. Ang mga mukha na dati nakatuon sa kanya ay ngayon nakatuon sa gitna. Walang kinikilingan, walang palakpak, walang sigaw para sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging pantay. Walang proteksyon ng pangalan,
Walang saysay ang yaman sa sandaling ito. Sa gitna, muling naglapit ang dalawang tandang. May maikling pag-ikot, may tahimik na pagsusukat, at sa sandaling iyon, malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa panalo, kundi sa kung sino ang may kakayahang manatiling buo sa huli. Isang maingat na galaw ang ginawa ng tandang ni Mang Isko. Hindi ito agresibo, ngunit sapat upang ipaalala kung sino ang may kontrol sa ritmo. Ang tandang ni Don Emilio ay umatras muli. Mas malinaw ngayon ang pagod sa bawat hinga. Hindi nagsalita si Mang Isko. Hindi niya kailangan. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot sa lahat ng pagmamaliit na kanyang natanggap. Ang kanyang tindig ay hindi nagbago. Hindi tumaas ang baba. Hindi lumaki ang dibdib. Para sa kanya, ang paggalang ay hindi hinihingi. Ito'y kusang dumarating. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago kay Don Emilio. Hindi pa ito lubos na pagsuko, ngunit may pagkilala na. Ang yabang na matagal niyang dala ay tila may bitak na. At sa bitak na iyon, pumasok ang isang tanong na matagal niyang iniiwasan. Paano kung hindi sapat ang pera? Habang patuloy ang laban, unti-unting nagiging malinaw sa lahat na ang huling mga sandali ay hindi na tungkol sa lakas o bilis, kundi sa pagtanggap. At sa sabungan ng San Isidro, may isang matandang sabonghero na tahimik na nagpapaalala na ang tunay na dangal ay hindi kailanman nawawala, kahit pa matagal itong minamaliit. Mas lalong bumigat ang hangin sa sabungan. Ang araw ay bahagyang natakpan ng ulap at ang liwanag ay naging malamlam. Parang sinasadya ng panahon na pantayan ang bigat ng sandaling nagaganap. Sa gitna, ang dalawang tandang ay nakatayo pa rin, ngunit malinaw na magkaiba na ang kanilang kalagayan. Ang tandang ni Don Emilio ay halos hindi na makahanap ng tamang pwesto. Ang mga paa nito ay bahagyang nanginginig, at ang bawat galaw ay may kasamang pag-aalinlangan. Hindi na ito ang tandang na pumasok na puno ng tapang at lakas. Ang yabang na minsang ipinakita ay napalitan ng pagod na hindi na maitatago. Sa kabilang panig, ang tandang ni Mang Isko ay nananatiling alerto. May bakas din ng pagod, ngunit may malinaw na direksyon ang bawat kilos. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin ito umaasa sa biglaang pagkakataon. Ang galaw nito ay bunga ng mahabang paghihintay. Parang alam nitong malapit na ang hangganan. Sa mga nanonood, may mga nakatungo na. Ang ilan ay tila nahihiyang maalala ang kanilang mga salitang binitiwan kanina. Ang pagmamaliit, ang pagtawa, ang mabilis na paghusga. Lahat ng iyon ay bumabalik ngayon na parang aninong sumusunod sa kanila. Si Don Emilio ay tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagutos. Tahimik siyang tumingin sa gitna at sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mukha ang kawalan ng kasiguruhan. Ang laban na akala niya ay madali ay naging salamin ng kanyang mga pagkukulang. Ang paniniwalang ang lahat ay kayang bilhin, ang lahat ay kayang kontrolin. Muling naglapit ang dalawang tandang. May maikling sandali ng pagtitigan, parang pareho nilang alam na ito na ang huling yugto ng kanilang lakas. Ang tandang ni Mang Isko ay kumilos ng dahan-dahan, hindi para tapusin agad, kundi para tiyakin. Walang galit sa galaw nito, tanging katiyakan. Ang tandang ni Don Emilio ay sumubok pang tumayo ng tuwid, ngunit ang katawan ay may sariling pasya. Ang pagod ay umabot na sa hangganan. Sa sandaling iyon, malinaw sa lahat na ang laban ay hindi na patas. Hindi dahil sa daya, kundi dahil sa kaibahan ng paghahanda at pag-unawa. Tahimik na napaupo muli si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit, hindi na mapanghamon. May lungkot, may pagninilay. Ang yabang na minsang naging sandata ay ngayon ay pabigat. At sa katahimikan, may aral na bumagsak sa kanyang isipan, na ang pagmamaliit ay isang uri ng pagkabulag.
Si Mang Isko ay nanatiling nakatayo. Ang mga mata ay kalmado. Hindi siya naghahanap ng papuri. Para sa kanya, sapat na ang katotohanang nanindigan siya hanggang dulo. Ang laban ay hindi pa formal na tapos. Ngunit sa loob ng sabungan, alam ng lahat na may isang hangganan ng nalampasan. Ang hangganan ng yabang at ang simula ng pag-unawa. Habang ang dalawang tandang ay muling gumalaw ng mabagal, malinaw na ang nalalapit na wakas ay hindi lamang magtatapos ng isang laban, kundi mag-iiwan ng bakas sa mga pusong matagal nang naniwalang ang lakas ay laging nasusukat sa yaman. Halos hindi na gumagalaw ang hangin sa loob ng sabungan. Ang katahimikan ay hindi na mabigat, kundi malinaw. Parang lahat ay sabay-sabay na nakakaunawa sa direksyong tinatahak ng laban. Ang mga mata ng mga tao ay hindi na naghahanap ng milagro. Naghihintay na lamang sila ng pagtatapos na matagal nang ipinahihiwatig ng bawat sandali. Ang tandang ni Don Emilio ay nanatiling nakatayo, ngunit ang tindig ay hindi na buo. Ang bawat paghinga ay mabigat, at ang mga mata nito ay wala na ang dating apoy. Hindi ito talo sa tapang, kundi sa pagod na bunga ng maling pag-unawa, na ang lakas ay sapat na kahit walang tiyaga. Sa tapat nito, ang tandang ni Mang Isko ay kumilos ng maingat. Hindi niya hinabol ang wakas. Hinayaan niyang dumating. Ang ganitong paggalaw ay hindi tanda ng panghihina, kundi ng paggalang. Sa laban, sa alaga, at sa lahat ng natutunan sa mahabang panahon. May ilang sandaling tila nag-aalinlangan ng dalawa. Parang kapwa nila kinikilala ang hangganan ng kanilang lakas. At sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa lahat ang aral. May mga laban na hindi kailangang tapusin sa dahas upang maunawaan ang katotohanan. Tumayo si Don Emilio. Dahan-dahan, walang yabang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gitna, ngunit ang isip ay tila nasa malayo. Sa mga panahong naniwala siyang ang lahat ay kayang bilhin, sa mga pagkakataong hindi niya pinakinggan ang babala ng karanasan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Ang mga tao sa paligid ay nanatiling tahimik. Wala nang sigawan, wala nang tawanan. Ang sabungan ay tila naging isang lugar ng pagninilay, kung saan ang bawat isa ay may bahaging kinikilala sa sarili. Ang mga pagmamaliit na minsang binitiwan, ang mga paghuhusgang minadali. Muling gumalaw ang dalawang tandang, isang huling ikot, isang huling pagsusukat. At doon, malinaw na ang laban ay umabot na sa dulo ng dapat nitong marating. Ang natitira na lamang ay ang pagtanggap, hindi ng pagkatalo lamang, kundi ng katotohanang may mga bagay na hindi kayang daigin ng pera at pangalan. Si Mang Isko ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay nakapahinga sa gilid. Ang tindig ay tuwid. Hindi niya kailangan ng palakpak upang maramdaman ang bigat ng sandaling ito. Ang kanyang panalo, kung may tuturing man, ay nagsimula pa bago ang laban. Sa pagpili niyang manindigan kahit minamaliit. Habang ang huling sandali ay papalapit, ang sabungan ay puno ng isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nagpapalinaw. At sa gitna ng lahat, may dalawang lalaking parehong may natutunan. Ang isa ay tungkol sa halaga ng karanasan, at ang isa ay tungkol sa hangganan ng yabang. Ang wakas ay nasa isang hakbang na lamang, at alam ng lahat na ang susunod na kabanata ay hindi na lamang magtatapos ng laban, kundi magbubukas ng bagong pagtingin sa kung ano ang tunay na lakas. Dahan-dahang gumalaw ang oras, parang ayaw nitong madaliin ang huling sandali. Sa gitna ng sabungan, ang dalawang tandang ay muling naglapit. Hindi na bilang magkalabang puno ng galit, kundi bilang mga nilalang na umabot na sa hangganan ng kanilang lakas. Ang alikabok ay bahagyang lumapag, at ang liwanag ng araw ay tumama sa lupa na tila nagbibigay hudyat ng pagtatapos.
Ang tandang ni Mang Isko ang unang kumilos, hindi sa marahas na paraan, kundi sa tiyak at malinaw na galaw. Wala itong pagmamadali, walang labis na puwersa. Isang kilos na bunga ng tamang oras at mahabang pag-unawa. At doon, sa sandaling iyon, tuluyang bumigay ang natitirang lakas ng tandang ni Don Emilio. Hindi sumigaw ang mga tao, walang biglang palakpakan. Ang katahimikan ay mas angkop, isang katahimikang puno ng paggalang. Ang laban ay natapos hindi sa ingay, kundi sa malinaw na pagkilala kung sino ang nanindigan hanggang huli. Napaupo si Don Emilio. Ang mga balikat ay bahagyang bumaba. Hindi siya nagalit, hindi rin siya tumutol. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gitna at sa unang pagkakataon may bakas ng kababaang loob. Ang pagkatalo ay hindi niya tinanggap bilang kahihiyan, kundi bilang paalala na may mga bagay na hindi natututunan sa pamamagitan ng pera lamang. Lumapit si Mang Isko, hindi upang magyabang, kundi upang kunin ang kanyang tandang ng maingat. Hinaplos niya ito, hindi bilang tanda ng panalo, kundi bilang pasasalamat. Ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Para sa kanya, ang laban ay tapos na, ngunit ang paninindigan ay magpapatuloy. Tumayo si Don Emilio at humarap kay Mang Isko. Walang kasama, walang tauhan sa pagitan nila. Tahimik niyang tiningnan ang matanda, saka bahagyang tumango. Hindi kita dapat minamaliit. Wika niya, mababa ang tinig. Walang paliwanag, walang dahilan. Isang simpleng pag-amin. Tumango rin si Mang Isko. Ang laban, sagot niya, ay laging nagtuturo. Ang mahalaga, marunong tayong makinig. Nagkahiwalay ang mga tao na may dalang bagong pag-unawa. Ang ilan ay tahimik na nagmuni, ang iba ay nagpalitan ng sulyap na puno ng respeto. Sa sabungan ng San Isidro, may isang kwentong matatandaan. Hindi dahil sa laki ng pustahan, kundi dahil sa aral na iniwan nito. Umalis si Mang Isko ng payakang lakad, dala ang kanyang tandang at ang kanyang dignidad. Buo, hindi kailanman nawala. At sa likod niya, iniwan niya ang isang paalala na mananatili sa isip ng mga nakasaksi, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa paninindigang hindi natitinag kahit minamaliit. At sa katahimikan ng dapit hapon, ang sabungan ay muling naging lupa lamang. Ngunit ang aral ng araw na iyon ay mananatiling buhay sa mga pusong handang umunawa. Wakas,